Tinalo ng San Miguel Beer kagabi itong Converge Fiber Xers sa pangunguna nitong si George King at maganda rin yung naging contribution ng iba pang players katulad nila si Jay Perez, Marcio Lassiter, si Junmar, si Don Troliano at ang iba pa. Pero ang malaking istorya dito sa San Miguel Beer ay yung usap-usapan kung ano na ba ang nangyari dito kay Coach Leo Austria. Sa pangatlong sunod na game, ang nag-coach sa San Miguel ay ang kanyang assistant na si Peter Martin. At dahil dito marami ang nagtatanong kung ito bang si Coach Leo ay papalitan na. At kung inyong maaalala, itong si Coach Leo Austria, noon daw ay nagkaroon ng sakit. At ang dahilan kung bakit itong si George Gallant ang naging coach nila. Pero eventually, ang nangyari, sa bandang huli lumabas, pinalitan na ni Gallant itong si Coach Leo Austria. Of course, alam natin na nangyari doon. Eventually, si Gallant nag-step down ulit at pinabalik ni Boss Ramon Ang itong si Coach Leo bilang coach. Ngayon, ganun na naman ang nangyari. Meron na naman daw sakit itong si Coach Leo Austria. At yan ang dahilan kung bakit itong si Peter Martin ang humahawak sa team. Nag-issue ng statement ang management ng San Miguel at sinabi nga na meron daw health issues ito si Coach Leo kaya hindi ito nagko-coach pero uma-attend pa rin daw ng practice at mga sessions. Pero ang tanong, bakit hindi siya makapag-attend dito sa mga games at kailan ba ito babalik? Ayaw ding i-disclose ng management kung ano ba talaga ang sitwasyon dito kay Coach Leo. Dahil dito, hindi natin mapipigilan yung mga fans na magtanong kung ito ba ay isa na namang transition at pakapalitan na naman ito si Coach Leo dahil nangyari na yan before. So hindi na tayo magtataka kung medyo nagdududa yung mga fans ng SMB. Alam naman natin na itong San Miguel kagagaling lamang sa back-to-back All-Filipino Championships. At sabi nga nila kung number of championships ng pag-uusapan, wala naman talagang dapat questionin pa dito kay Coach Leo Austria. Kaya sa tingin ko mukhang hindi maganda para sa SMB kung papalitan ito dahil nakita na nila nangyari noong si George Gallant ay kanilang pinalitan. Ito namang team na tinalo ng San Miguel Beer itong Converge Fiber Xers ay baka magpalitan ng import. Dapat na siguro talaga dahil nakita natin na hindi maganda yung kanyang nilalaro kumpara dito sa ibang malalakas na imports katulad ni George King ng San Miguel. Yes, 3-0 ang record ng Converge Fiber Xers pero tignan naman natin kung sino yung tinalo nila. Macau, Terra Firma at Titan Ultra. Yung tatlong pinakamahihinang teams dito sa PBA ngayon. Kaya mukhang kinakailangan talaga na itong si Coach Delta Pineda ay palitan na. Itong si Jalen Hudson. Huwag na niyang intayin yung nangyari nung last conference. Maaalala ninyo, ang tagal bago nila pinalitan ito si Kylor Kelly. At ang nangyari, by the time na pinalitan na nila si Kylor Kelly, huli na at hindi na sila makapasok sa playoffs. So ngayon, habang meron pa silang mas maraming panalo kaysa talo, ngayon na dapat palitan itong si Jalen Hudson. Dahil kitang-kita naman natin na hindi po pwede itong si Jalen Hudson ay pantapat dito kay George King. At lalo na kung tatapat mo yan dito kay Riley Grigsby ng Barangay Ginebra, matatambakan sila doon. Kaya kinakailangan ngayon pa lamang ay palitan na nitong si Coach Delta Pineda itong kanilang import. Sana naman ma-realize nila yung nangyari nung last conference na sobrang haba ng pasensya nila at pisi na binigay dito kay Kyler Kelly. Nung bandang huli, hindi na nila napalitan ng nasa oras. Kaya nga, kinakailangan talagang gumawa ng hakbang. Itong kuponan nitong si Coach Delta Pineda sa lalo't madaling panahon. Dahil syempre, alam natin importanteng local support pero ito ay import conference pa rin. At syempre, ang mangunguna dyan yung mga import. Kapag maganda laro ng import, may inspire yung mga local. Tignan mo naman sa San Miguel, ang ganda ng laro ni George King. Kaya ang mga local players ay tuwang-tuwa rin. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan kung bakit ngayon ito ang kinakailangan gawin talaga nitong si Coach Pineda para dito sa Converge Fiber Xers. Ang isa pa nating report ngayon, of course, alam niyo na na-thrown out itong si Coach Chot Reyes doon sa game nila kontra sa Titan Ultra kung saan tinambakan itong TNT. Yes, alam natin na ang daming wala dito sa TNT tropa. Actually, mga starter nila, si Brandon Rosers, Kelly Williams, si Calvin Aftana, Jason Castro, lahat may injury. Pero sabi nga ni Assistant Coach Josh Reyes, hindi yun ang point. Ang point dyan, wala silang effort. Ibig sabihin, kahit wala yung mga starters, dapat lumaban itong TNT tropa. Pero wala daw silang pinakitang determinasyon nung kaharap nila itong Titan Ultra at yan ang dahilan kung bakit sila natambakan. May mga magsasabi na kinakailangan lamang intayin ng TNT na bumalik na yung mga starters nila dahil nga sa dami ng mga injuries na pinagdaraanan. Pero as it is, wala nga yung mga starters so kinakailangan mag-step up naman yung ibang mga players. So parang ganyan na sitwasyon ngayon dito sa TNT. Kapag ito ay natuloy, sa tingin ko mukhang kinakailangan ng talaga na maayos yung sitwasyon dito
sa koponan ng tropang 5G. Kapag nakabalik na yung mga starters niyan, wala namang duda na sa tingin ko magiging okay yung kanilang laro. Pero ang isa pang question dito, ano ba ang balak nilang gawin dito kay Darius Day? Yung kanilang import, magtatagal ba to o hindi? Alam natin na tinitignan ng TNT yung posibilidad na makabalik na itong si Ronde Hollis Jefferson. Pero so far, wala pang indikasyon na kakayanin nitong bumalik. Although, kasi nga, dahil magkakaroon ng break dito sa Governors Cup, posible na baka makareturn siya hanggang by October. Kasi magkakaroon ng break tong PBA Governors Cup para bigyan daan yung FIBA at yung Asian Games. So sa tingin ko, may chance pang bumalik si Ronde. Pero kung habang wala pa si Ronde, kinakailangan maging maayos yung performance ng import ng TNT para magkaroon sila ng chance sa playoffs. So yan ngayon yung dahilan siguro kung ba't na-frustrate itong si Coach Jot Reyes dito sa nagiging laro nitong tropang 5G dahil kinakailangan syempre as soon as possible makakuha na sila ng panalo. Sinabi ni Joshua Monson na hindi daw siya concerned dito sa mga trade rumors na lumalabas. Alam naman natin yung matagal na kwento dito kay Joshua Monson at sa Titan Ultra na nag-request ito ng trade dahil hindi sila magkasundo doon sa salary. Pero dahil hindi makapag-workout ng trade itong Titan Ultra, hindi sila makahanap ng suitable na ka-trade partner na automatically renew yung kontrata ni Monson hanggang Disyembre o hanggang sa pagkatapos ng Governors Cup. Ganun pa rin, sinabi ni Monson na nakafocus siya ngayon dito sa Titan Ultra sa paglalaro dahil yon ang kanyang koponan. Sabi nga nila itong si Monson ever since nag-turn pro ito sa PBA, talagang naging consummate professional ito. Wala tayong masasabi doon sa kanyang dedication doon sa game, regardless kung saan team siya naglalaro. Kaya sa tingin ko, itong Titan Ultra hindi dapat mag-worry doon sa magiging performance ni Monson dahil nakikita naman natin. Maganda pinapakita niya regardless kung ano yung situation of the court. Para din si Cedric Barefield. Kaya sa tingin ko magiging maganda to para dito sa lineup ng Titan Ultra kung sakasakali nga na maayos na to. Pero in the meantime, habang wala pa sila nakukuha naka-trade para dito kay Joshua Monson, maglalaro pa to para sa kanila at in fairness, maganda pa rin yung kanya pinapakita. Tinambakan nga nila itong TNT tropa. Kaya sa tingin ko magiging mas maganda to para dito kay Joshua Monson kung sakasakali na maayos nga itong sitwasyon sa trade. Pero in the meantime, sa tingin ko mananalo at mananalo pa rin itong Titan Ultra. Basta kinakailangan makakuha rin sila ng contribution mula sa iba't ibang mga players dahil parang yan ang kinakailangan ngayon talaga nitong Titan Ultra para masiguro na sila ay magkakaroon ng fighting chance para makapasok sa playoffs. Dahil yan talagang iniintay ng marami ngayon itong Titan Ultra na makapasok na sa playoffs dahil deserving naman daw sila talaga. Kaya at least magkaroon ng chance. So tignan natin kung ano pang mga major moves ang gagawin ng management para dito sa koponan na pinakabago dito sa PBA. Shoutout kay Jonel Alagon, kay Michael D, Anthony Alon, Dexter Domer, Ireneo Salangsang, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, kay RG Bueno, Monde Guzman, kay Malyari Mascarinas, Romeo Conchada, Katsakino Ducusin. Pinabati din natin si Ireneo Salangsang, Edwin Carmona Jr., Judy Villarosa, Joseph Pineda at ang iba pa.